Hello, guys. This is News Listener by Angelo, and today is May 23, 2025. Thank you po sa mga na ah, nanonood at nakikinig sa YouTube channel na to. And please, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe this channel. Okay? So thank you. Now, pag-usapan naman natin yung malapit ng impeachment trial, okay, ni Vice President Sara Duterte. Okay? And pag-usapan naman natin yung mga senador na ah, yung komento nila sa impeachment trial. Okay? Merong mga sip-sip, merong mga pa-safe, at meron ding yung mga naninindigan na. Okay? Now, pag-usapan naman before tayo pumunta sa mga senador na mga sip-sip at mga pa-safe, punta muna tayo, ano bang obligasyon ng isang senador? Okay, pumunta ako sa Gemini ng Google. Sinabi ko dito, does a senator of the Philippines serve only one person? Okay, no. A senator of the Philippines does not serve only one person. Senators in the Philippines are elected at large, meaning the entire country forms one electoral district. Okay, hindi siya isang probinsya as a whole, as the Philippines. Okay, and the Senate of the Philippines is composed of 24 senators, and expected sila na irepresenta ang interes ng isang bayan, hindi ang isang partikular na tao lang. Okay? Kasama din doon ang mga House Representatives. So, tandaan natin guys, ang isang senador ay ah, ah, hindi tumitingin sa isang interes ng isang tao, kumbaga sa buong bansa ang kanilang interes. Okay? Now, bina at anyway, may source dito, so you guys can try Gemini too. Now, what do you call a senator judge who of an impeachment trial who made a decision before the trial starts? Kasi may mga sipsip na alam naman natin yung mga sipsip katulad ni Boy ni Boy Sile, ni 2K Electric Bill, tapos yung bato, 'di ba? Alam naman natin, kalyado nila si Sara Duterte. At bakit ah, sinabi ko dito na anong tawag sa mga senador na nag-decide na before mag-start yung trial, 'di ba? Kasi naririnig din natin, may mga senador na ay hindi dapat siya ma-impeach kasi mali. Mali daw. Okay? So, ang tawag sa mga senador na magiging judge ay na naka-decide na ay considered bias or prejudice. Okay? So, bias siya. Bakit? Kasi hindi pa nga nakapag-umpisa yung trial eh. Wala pang ebidensya na naipapakita. Tapos naka-decide ka na. 'Di ba? Ang isang senador ay expected na maging isang impartial. Okay? Meaning, hindi ka muna magja-judge. Judge ka pag nalaman mo na, pag nakapag-desisyon ka na kung siya ay magiging acquit ba or convicted sa impeachment. Okay? Kasi importante maging neutral sa mga ganitong desisyon. And alam naman natin, yung mga iba dyan, biased. Remember, bias with the ED, okay? Hindi yung walang ED, bias. Okay? So, yun. So, evidence, napaka-importante, merong evidence, mga senator judge na meron tayong mga judge na hindi abogado, at may ibang siguro karanasan na before sa isang ah, impeachment trial. Now, punta tayo kay Bato. Sabi niya dito sa Politico,
Sobra pa. So, Sara Duterte has the numbers to secure acquittal. So, nagsabi na siya na agad na magiging acquittal kasi marami na yung numbers nila. Yun ang mahirap kay Bato eh, di ba? Oh, sabi niya dati, magiging partial siya. Ngayon, ang dami nilang numero. Okay? So, anong tawag doon? Bias. Okay? So, ang mga tao, I'm sure ang mga tao ay manonood ng impeachment trial na to. And sila din ang magiging judge sa mga senador na sip-sip kay Sara Duterte. Okay? Now, punta tayo kay Marcoleta. Sabi niya, ready daw siya. Okay? But wait, kung ready ka na, and may sinabi siyang, dito punta tayo sa GMA News, ang sabi niya, ready siya, pero pagdedebatehan muna yung kung may tutuloy ba o hindi. Okay? So, sabi niya dito. So, tapos, nakita niya daw na mali daw ang paglatag, ang batayan. Bakit ba naging mali? Naimbestigahan na doon sa House of Representative. Tapos, nakita yung mga ebidensya na latag na, nagbotohan, nakuha yung signature para ma-impeach si Sara Duterte sa House. Anong mali doon, di ba? Anong mali yung proseso, di ba? So, makikita mo sa kanila na bias sila as a senator judge. Hindi pa nga nagsa-start yung investigasyon eh, di ba? So dito mo makikita na yung mga nagjo-judge na uh, bias na agad. Hindi pa nga nagsa-start, di ba? Sa isang balita, si Abby Binay, kasi hindi na siya senador, ang sabi niya, ay, thank goodness hindi ako kasama. Di ba? Pa-safe. Ganun din si Erwin, uh, hindi niya nilagdaan yung pirma. Kasi daw, pag nangyari doon, parang wala, magde-decide na siya before like before the impeachment kasi magiging senador daw. Okay. Pero pa-safe din. Bakit? Kasi nung panahon ni ah, former President Duterte, ano siya eh, isa siyang masugid ah, na supporter din ni Digong nung administrasyon nila. Okay? Now, si Amy naman, kaso hindi ko na makita, pero ang sabi niya dati, I believe, uh, naging upset siya. Okay, ipapakita ko to. So, a few minutes naman tayo. So, sabi niya sa GMA News, okay, wait a moment. Medyo mahina yung yung browser. Sabi niya dito, upset over impeachment. Sara destabilization versus Marcos. So, inopost niya that alleged destabilization move against her brother. Okay? Sabi ko nga ayoko nang talaga ng gulo ng impeachment ng ICC. So, excuse me. So, kung ganun yung desisyon mo, parang binaliwala mo na yung mga pera ng taong bayan, di ba? So, ikaw as a senator, dapat sila ay impartial. Hindi sila yung sip-sip, hindi sila yung, ay, kalyado ko to, dapat hindi siya ma-impeach. O, kung wala siyang kasalanan, at wala siyang tinatago, di ba? Dapat mapatunayan doon sa korte, wala siyang kasalanan, before a lot magiging judge sa mga
sa mga senador na mag-acquit at magiging bias sa mga senador na bias na before mag-start ang impeachment trial. Okay? So, syempre, tayo ang nag-elect sa kanila, dapat ang interest ng bayan, pera natin yung nagastos, di ba? So, dapat, para sa akin, maging patas sila. Okay? So thank you guys for listening. And this is News Listener. Please like, subscribe, and comment to support this channel. Thank you and see you next time. Bye.